Niloloko ako ni Daniel. Gusto ko ng diborsyo. Didiborsyohin mo ba ako o hindi? Oh, Mabuti? Ipapagawa ko sa abogado ko ang mga papeles ng diborsyo. Mag-empake ka na ng mga gamit mo. See you. ang pangalan ko ay Clara. Hindi kami magkadugo ni Elena, pero may isang katotohanan na laging totoo. Sumama ka kay Elena at hindi ka magugutom. Sina nanay at tatay ay tatapusin na ang aming adoption. Simula ngayon, ako na ang ate mo. Kung sino man ang mga has na mga pikay Clara, kakalabanin nila ako. Para makasama ang ate ko, lumingon ako ng 2 taon. Sa wakas, natupad ang hiling ko at nakapasok ako sa parehong kolehiyo ni Elena. Nagtatag si Elena ng sarili niyang kumpanya ng disenyo. Ang asawa ng ate ko, si Daniel, ay ang una niyang angel investor. Elena, Magpapakasal ka? ano ang gagawin ko? Bilang isang tunay na babaeng kapatid, syempre, kahit saan naroon si Elena, nandoon din ako. Para makasama ang ate ko, nagpasya ako na ligawan ng kapatid ni Daniel, si Marco Sterling. Aw! Ang sakit talaga! Hoy, maganda. Sinusubukan mo ba akong lokohin? Clara? Clara, ayos ka lang ba? May masakit ba? Elena, ang sakit ng braso ko, pati kamay ko, at ang binti ko. Masakit ang buong katawan ko. Marco! Anong klaseng pagmamaneho iyon? So, ano ang plano ngayon? Elena, ako. Hindi pa nga naka-on ang kotse ko. Wala akong pakialam. Ikaw ang bumangga sa akin. At inaasahan mong ako ang mananagot. Marco, Dalhin mo siya sa ospital. Bilisan mo. See ya. Uy, teka. Pwede bang bagalan mo? Hindi pwede. Kung huli tayong dumating, yung sugat sa braso mo. Baka gumaling na lang mag-isa. ako. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Pero, ano ba ang pakulo mo ngayon? Ano ang sinusubukan mong gawin? Plano kitang pakasalan. Hindi ko akalain na ang isang maliit na tao ay may ganyang kalaking ambisyon. Pero, maraming babae ang gustong pakasalan ako. Mas magmadali ka nga. Kumakapit ako ng mahigpit. Sapat na ba ang higpit na iyan? Pakasalan mo ako. Ayan, masaya ka na? Oh, Umuwi na tayo. Dito ang bahay. mali. Dito ang bahay. Anong problema sa gabi ng kasal natin? Ipipilit kong matulog sa iyo. Mahusay. Ngayon,
Pwedeng tumira kasama si Elena. Kasal na tayo. Gusto mo ng villa o penthouse? Pwede kitang bilhan ng alinman. Sa bahay ni Daniel. Hindi angkop. Hindi angkop. Hindi pwede. Gusto kong tumira kasama si Elena. Kung hindi ka pumayag, huwag ka nang umasa na makakasama mo ako sa kama. Huwag mo nang isipin. Si. Kaming magkapatid may utang sa inyong dalawa. Itong babaeng ito. Si Marco, puro kotse lang ang alam. Wala siyang silbi. Si Clara ay karapat-dapat sa mas magaling. Kaya, simula ngayon, lahat ng gastos nila ay manggagaling sa akin. Okay. Natanggap na bayad, 400,000 piso. Natanggap na bayad, 200,000 piso. Allowance ko galing kay Daniel dating na. Ililipat ko sa iyo ang kalahati. Ngayon, purihin mo ako. Si Daniel ang kumikita, sagot na ang buong pamilya. Sa buhay na ito, ang pagiging isang tunay na babaeng kapatid ay sobrang worth it. 2 taon na kaming kasal. Si Marco ay nabubuhay sa pera ng kapatid niya at kalahati noon ay napupunta sa akin. Ang makipaghiwalay ngayon ay hindi makatarungan para sa kanya. Pero ang ipon ko ay lumago ng 8 numero. Kapag hindi mo alam kung ano ang pipiliin, sundan mo lang si Elena. Iyan ang tamang hakbang palagi. Anong ginagawa mo? Nag-iimpake ako. Alis na ako. Kaya sa wakas handa ka nang umuwi kasama ako, mahal? Tulungan kitang mag-empake. Hindi. Kami ni Elena ang aalis. Nandaya si Daniel. Gusto ni Elena ng diborsyo. E ano? Kaya kung makipaghiwalay si Elena, makikipaghiwalay din ako. Clara? Ulitin mo nga yan sa akin? Susubukan mo. Gusto mo pa bang magdiborsyo? Oh! Gusto mo pa bang magdiborsyo? Mukhang hindi ka natuto. Makikipaghiwalay ka pa ba? Hindi na. Sabi ko na nga hindi na ako makikipaghiwalay. Iyan ang gantimpala mo. Marco, gago ka. Diborsyo, kailangan kong makipaghiwalay. Mawawala ang buhay ko kung hindi. Huwag mong isipin na dahil lang bata ka, pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Magpakabuti ka. Wala akong kasalanan. Si Marco, siya ay halimaw. Hindi ko siya mapigilan. Pinilit ka niya? Ang gago. Makipaghiwalay ka na ngayon.
Elena, tungkol sa bagay na iyon kay Daniel. Inalam mo ba? Totoo ba? Bilyonaryong Daniel Sterling, sabi niya, nasa ibang bansa siya namamahala ng stocks, pero palihim na nakikipagkita sa kanyang unang pag-ibig. Kumusta? Mahal, na-miss mo ba ako? Babalik ako sa ilang araw. Kumusta ka? May kakaiba bang? Nangyari? Wala. Normal lang ang lahat. Gabi na. Magpahinga ka. Si Daniel ay nagpakasal lang sa iyo para malampasan ang kanyang sakit. Ako ang mahal niya. Ngayong muling nagningas ang aming dating apoy. Kung alam mo ang makabubuti sa iyo, ibalik mo siya sa akin. Ang lalaking nandaraya, kung sino man ang may gusto sa kanya, kunin niya. So, nagpaplano ka pa bang makipaghiwalay? Hindi ako makikipaghiwalay. Hindi talaga. Elena, kailangan na nating umalis. Kapag bumalik si Marco, hindi na tayo makakaalis. Tara na. Mag-isip muna kayo, mga binibini. Kung aalis kayo, paano ko explain kay Ginoo Sterling? Tapos na. Bumagsak na ang langit. Hindi ko matawagan si Daniel. Paano si Marco? Si Marco ay hindi siya mapagkakatiwalaan. Walang silbi. Bakit ang haba ng mukha mo? Tumakas ang asawa mo. Klo, Ang kapal ng mukha mo. Binalak mo talaga akong i-block? Ganyan ang sitwasyon. Siguro dapat nating kunin si Daniel agad-agad. Munting sinungaling. Hintayin mo ako. Hindi ka makakatakas dito. Nitong mga nakaraang taon, nag-recruit ako ng mga top designer. Nakatuon kami sa high-end accessible luxury. Nag-public ito noong nakaraang taon. Wow, Elena! Kahanga-hanga kagaya ng dati? Maganda ang takbo ng kumpanya. Pinaghahati-hati namin ang kita ng pantay. Lahat ng ito ay sa iyo. Sino ang nagsabing masama ang maging tunay na babaeng kapatid? Ito ang pinakamaganda. Tara na. Ano? Saan? Sa bago nating lugar. Tara na? Elena, saan tayo titira? Buong palapag ay atin. Bawat isa ay may kanya-kanyang lugar para pwede tayong magbisita at mag-chat kahit kailan. Nakikitira sa ate ko? Hindi talaga nakakahiya. Hindi pa rin makontakt ang telepono ni Ginoong Daniel. Ihanda ang fleet, lahat ng tauhan. Tulungan ninyo akong maghanap ng isang tao. May masamang pakiramdam ako tungkol dito. Clara, tara. Kumain tayo. Sige. Kumusta, boss? Kumusta, boss? Tawagin mo akong Clara. Tawagin mo akong... Alam kong hindi mo gusto ang mag-design, kaya binuksan ko ang restaurant na ito para sa iyo. 10 minuto lang ito mula sa bahay. Simula ngayon, ikaw na ang bahala dito. Elena, ang diborsyo mo medyo matagal na, di ba? Hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Ikaw ay umaasa sa sarili mo. Ako ay umaasa sa'yo. Dahan-dahan lang sa pagkain. May pulong ako mamaya. Huwag kang mag-alala. Talagang tatakbuhin ko ang lugar na ito ng napakahusay.
Ang kakaiba naman. Ang sarap ng pagkain na ito. Bakit ang bagal ng negosyo? Kahit magandang produkto, kailangan ng promosyon. Baka hindi sapat ang promosyon. May ideya ako. Kumusta kayo? Welcome sa Serenity Kitchen. Susundan ko ang streamer na ito. Siya ang perpektong kasama kumain. Ang sarap niyang kumain. Ano ang kinakain niya? Lahat, siguraduhin niyong kumain kayo ng maayos, okay? Ang cute ng streamer. Serenity Kitchen. Gusto ko rin kumain doon. Oo, Serenity Kitchen ito. Gusto nyo bang magpareserba? May bakante kaming upuan. Sige, ibook ko na para sa inyo. Nahanap mo ba siya? Nahanap ko. Nasaan siya? Nagli-livestream siya. Talagang nagli-livestream siya. Kumusta kayo? Ito ay bagong putahe na ako, Clara, ang gumawa. Tikman ko muna para sa inyo. Ang unang subo ay para sa aking mga fans. Clara, ang hirap kang hanapin. Elena, nasa gulo ako. Marco, nahanap niya ako. Oy, ikaw, nandito rin para sa hapunan? Ano sa tingin mo? Tapos na ang pulong. Kayo dalawa, sumama sa akin. Kahit na si Elena ay makipaghiwalay kay Daniel, ano ang kinalaman mo roon? Hindi ako nanloko. Noong nagpakasal tayo, pinilit kita. Ayaw mo man lang sa akin. Maghiwalay na lang tayo ng payapa. Sino ang nagsabing ayaw kita? Daniel, Sino siya? Clara, nakababatang kapatid ni Elena. Siya ay isang mabait na babae, na in love ako sa kanya sa unang tingin. Sayang at siya'y kapatid ni Elena. Kailangan kong mag-isip kung paano siya makuha. Ito na ang pagkakataon ko. Ikaw ang nagsimula nito sa paghabol mo sa akin. Ngayon gusto mong umalis? Hindi ganoon kadali. Ano ang gusto mo? Makinig ka. Kung susubukan mong tumakas muli, ikukulong kita para hindi ka na makalabas. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Na manakot na ikulong ang aking kapatid. Elena, bumalik ka! Tara na. Ano bang akala mo? Kaya mo siyang kunin? Asawa ko siya. At siya ang kapatid ko. Elena, gusto mo ng diborsyo? Hindi ibig sabihin noon na pwede mo kaming paghiwalayin. Mag-asawa kami. Tiyak na mayroong uri ng hindi pagkakaunawaan. Umuwi na muna tayo. Mag-uusap tayo kapag dumating si Daniel. Wala ka namang ginawang mali. Pinipilit si Clara. Walang kontrol sa sarili. Ikaw ba iyon? Bakit mo sinabi sa kanya lahat? Ikaw? Tungkol
Tungkol naman sa ginawa ng kapatid mo, ikaw na ang magtanong sa kanya kapag umuwi ka. Pero hanggang doon, kung maglalakas loob kang saktan si Clara muli, kahit kapatid mo, hindi ka na maililigtas. Elena, ang astig mo talaga. Tara na. Teka. Clara, bumalik ka rito kasama ako. Clara. Ano ang problema? Hindi mo kayang umalis? Siyempre hindi. Sundan mo ang sasakyan na iyon. Ite-text ko sa iyo ang plaka. Ang tapang mo, Clara. Akala mo, malaki ka na? Kung mahuli pa kita ulit, isusumpa ko, ikukulong kita. Alak. Nasaan ang inumin ko? Bigyan mo ako ng bote. Marco, sino ang nagsabing pwede kang malasing ng ganito? Daniel, Sobra na ang inom mo. Paano kung matakot si Clara? Paano ko ito ipapaliwanag kay Elena? huwag kang mag-alala, Daniel. Hindi na kailangan ng paliwanag. Si Elena at Clara, umalis na sila kanina. Ano? Ano ba ang nangyayari? Ako dapat ang magtanong niyan. Nasa ibang bansa ka at kailangan mong lumabas para makipagkita sa dati mong syota. Ang pagtataksil mo ang dahilan kung bakit gusto ni Elena ng diborsyo. Huwag mo akong idamay. Tingnan mo ang ginawa mo. Gusto ni Elena ng diborsyo at aalis na rin si Clara. Ibalik mo ang asawa ko. Anong pagtataksil? Daniel, sasabihin ko sa'yo. Sulit ba talaga ang dati mong syota? Kwento iyan mula 10 taon na ang nakakaraan. Bakit mo binabalikan ngayon? Ano ang silbi niyan? At ngayon, ako ang nagbabayad. Ano ba talaga ang pinagsasabi mo? Ayaw mo maniwala? Sige. Tingnan mo mismo. Lina Reyes. Nagkataon lang, isang kliyente ang nagdala sa kanya. Buong oras, trinato ko siyang parang estranghero. Aling tabloid ang nagkakalat ng balitang ito? Talaga? Daniel, sa kabilisan mo nang ipaliwanag ang lahat kay Elena. Ibig sabihin, hindi na rin ako magdi-divorce. Binablock ako. Ikaw ang tumawag. Ikaw, Ikaw ang tumawag. kalimutan mo na? Binablock din nila ako, okay? Nagbibiro ka. Ano ang gagawin natin ngayon? Si Elena, siya. Masyado siyang matalino. Kung gusto niyang itago si Clara, kahit kasama ko ang lahat ng tropa ko sa racing club, hindi ko siya mahahanap. Daniel. Noong nililigawan ko si Elena, nag-install ako ng tracker sa phone niya. Nahanap ko siya. Elena, para sa diborsyo, kailangan ba akong pumunta ng personal? Ano sa tingin mo? May paraan ba na hindi ako kailangang pumunta ng personal pero makukuha ko pa rin ang diborsyo? Huwag kang matakot. Kung maglakas loob si Marco na hawakan kahit isang buhok sa ulo mo, kakausapin niya ako. Hindi naman sa natatakot ako sa kanya o ano. Ako lang. Ganun lang ako, okay? Kainin mo na bago lumamig.
Huwag mong hayaang masayang ang lahat ng pagsisikap ko. Ang racing club ko ay kumikita na sa wakas. Ikaw ang amo. Siyempre makakakuha ka ng bahagi. Mabait sa iyo ang kapatid mo. At hindi ako. Hindi ako nandaya. Walang diborsyo. Si Marco ay talagang mabait na tao. At mabait din siya sa akin. Alam kong hindi ka pinakamatapang. Natatakot ka na gagawa si Marco ng problema para sa'yo. Eto, may pulong sa negosyo ako. Ilalabas kita para makalimot ka sa mga bagay-bagay. Lalaki lang yan. Ilang gusto mo? Bibilhan kita ng ganoon karami. Nasa katabing kwarto lang ako. Magsaya ka dito, okay? Maglaro ng ano? Nandito na sila. Magsaya ka at tawagan mo ako kung may kailangan ka. Elena, Ano ang gusto mong marinig? Maganda. Kakantahin ko para sa'yo. okay lang. Kaya kong kumanta. Gusto mo ba ng prutas, miss? Binalatan ko ito. Kaya ko pa itong ipakain sa'yo, gamit ang bibig ko. Hindi, okay lang. Kaya kong kumain mag-isa. Salamat. Hindi ba masakit yan? Kung hahagurin mo ito para sa akin, miss, hindi na masakit. Si Elena na ang nagbayad para sa lahat ng ito. Mas mabuting mag-enjoy na lang. Clara, itong six-pack. Masarap ba? Clara, ano ang pakiramdam ng abs ko? Lumabas ka. Huwag kang umalis! Ang pera ni Elena ay nasayang. Clara, ang kapal ng mukha mo. Nandito pa ako. Sino ang tinitingnan mo? Wala akong tinitingnan. Akala mo ba bulag ako? Nasaan ang mga kamay mo kanina? Talaga namang sobrang yabang mo na. Talaga bang masarap ang cocktail na iyan? Hindi pa ako nakatikim. Mukhang gusto mo talaga. Hindi. Pakawalan mo ako. Gusto mo ba talaga ito? Saka kita pakakainin ng marami. Ayoko. Hindi ko ito hahawakan. Ayaw mo bang hawakan? O ayaw mong hawakan ang akin? Sabihin mo, ano ang kulang sa akin? Hindi ka aalis hanggat hindi mo sinasabi. Hindi ka sapat ang tigas. Ang tigas ng abs mo ay hindi makabukas ng takip ng bote. Ako? Ikaw ang nag-utos sa akin na sabihin. Hindi ako. Sapat ang tigas? Sapat ba ang tigas ko? Subukan mo at alamin. Marco, anong ginagawa mo? Tayo ka. Ngayon ka lang natakot? Ang suwail mo. Mukhang kailangan kitang ikulong para hindi ka makapunta kahit saan. Lakas ng loob mo? Ikukulong mo ako? Hindi ka papatawarin ni Elena. Siyempre kaya ko. Daniel, iligtas mo ako! Perpekto. Hanggat binabantayan natin si Clara, kailangang bumalik si Elena. Elena! Bumalik ka na! Bumagsak na ang langit! Munting sinungaling.
Nangako ka na hindi tayo magdi-divorce. Tandaan mo? Kung gayon, ano ang mga papeles ng diborsyo sa bahay? Na iyan? Ano? Hindi ko alam. Nagpapabobo ka ba sa akin? Totoo namang bobo ako. Ang cute mo pa rin. Ang moody mo at napaka-pervert mo. Elena, halika dito at iligtas mo ako. Sandali, mahal. Umuwi ka sa akin? Sige. Lilipat kami. Mamumuhay tayo ng sarili nating maliit na buhay. Hindi. Hindi ko iiwan si Elena. Ang mundong wala si Elena ay isang mundo na walang liwanag. Hindi. Hindi mo ako kayang sustentuhan. Si Daniel ang karaniwang nagbibigay ng aming mga gastusin. Paano tayo mabubuhay? Huwag kang mag-alala. Ang racing club ko ay kumikita na. Ang pagsuporta sa iyo ay sobra-sobra na. Ay naku, hindi ako takot sa isang batang mayaman na walang ginagawa. Ang masipag ang kinakatakutan ko. May iba pa bang problema? Mag-isip, utak, mag-isip. Wala kang pagpipigil sa sarili. Tuwing gabi, halos wala akong tulog. Ngayon kasalanan ko na ba ang stamina ko? Kasalanan mo. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Sige, sige, kasalanan ko. Oo, lahat ay nasa akin. Talagang bagay sila. Nahanap mo na ba siya? Siya. Clara, umuwi na tayo, Elena. Nakabalik ka na sa wakas. Ano? Kayo dalawang magkapatid. Nagpalit ng karera para maging male model dito? May hindi pagkakaintindihan sa pagitan natin. Pwede ba tayong mag-usap? Pirmahan mo na lang ang mga papeles ng diborsyo. Wala akong sasabihin sa'yo. Hindi ako pipirma. Hindi kita niloko. Ito ako, sa aking business trip sa ibang bansa. Ang mga litrato online ay kuha ng hindi ko alam. Kumakain ako ng hapunan, kasama ang ilang kasosyo. Nagkataon lang na nagkakita kami. Hindi ba siya ang iyong unang pag-ibig? Ang iyong pinapangarap na pag-ibig? Kumakain ka ng hapunan kasama siya, ngumiti ng malawak. Kung hindi ka naniniwala sa akin, may iba akong ebidensya. Magandang araw, Ginang. Ganyan si Elena. Laging may grand entrance. Gusto mo ba? Dadalhin kita sa club. Titipunin ng mga kaibigan ko para bigyan ka ng tamang pagtanggap. Ayaw ko. Ginang, ito ang surveillance ng restaurant. Mula simula hanggang katapusan, Ginoo Sterling walang anumang kontak kay Binibini Reyes, ng pribado. Ito ay nagpapatunay na ang mga litratong iyon ay kinuha ng malisyoso at ang mga video ay mapanlinlang. Si Ginoo Sterling agad, na nagbabanggit ng defamation, tinugis ang media outlet na naglathala ng istorya. Inamin nila na ito ay para sa clicks lang at hindi batay sa katotohanan. Wow, ganyan si Daniel. Mahal, talagang inosente ako. Ikaw lang ang minahal ko. Ang iba ay walang kinalaman. Hindi ko sila papansinin. Mambobola. Mahal, bawat salita ay galing sa puso. Naisip kita araw-araw noong nasa ibang bansa ako. Nagdala pa ako ng regalo para sa iyo. Nagmadali akong umuwi? Para lang malaman ang malamig at matigas na divorce papers. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan? Talaga? Totoo na totoo, noong umuwi ako. At nakita kong wala ka na. Nag-alala ako ng sobra at nagkasakit. May lagnat pa rin ako. Damhin mo kung hindi ka naniniwala. Ang lagnat, dinadamdam sa tiyan. Nagseselos ka? Gawin din natin. Tara, Talagang nilalagnat ka. Ang init mo.
Tara na. Pupunta tayo sa ospital. Elena, sasama ako sa iyo. Marco. Ikaw na ang bahala kay Clara. Sige, dali. Si? Gagawin ko? Pangako? Alagaan ng mabuti si Clara. Hindi ko na kaya. Elena, dapat talaga akong sumama sa iyo. Mag-asawa sila. Nagkaayos lang sila. Nagbabalik ang kanilang pag-iibigan. Hindi magiging angkop. Na sumama ka. Saan ba ako dapat pumunta? Sasama ka sa akin pa uwi. Ang tagal mong nawala. Tayo, bilang mag-asawa, ay nangangailangan ng oras na magkasama. Pagod ako. Kailangan kong matulog. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang aking mahal ay makakatulog. Ngayong bumalik na ako, babawiin ko lahat ng nararapat sa akin. Binablock niya talaga ako? Tiyak na iyong babae, si Elena. Sige. Huwag mo akong sisihin kung maglalaro ako ng marumi. Kumusta, Ginang Sterling? Kakabalik ko lang sa bansa. Libre ka ba? Gusto kitang ilabas para sa hapunan. Sige, maghihintay ako. Elena, ang pagkakaroon lang ng sertipiko ng kasal ay hindi magtitiyak ng iyong lugar sa pamilya Sterling. Makikita natin. Ginang Sterling, ibinalik ko ito para sa iyo mula sa ibang bansa. Perpekto ito para sa iyo. Mabuti at bumalik ka. Hindi mo na kailangang magdala ng regalo. Alam ba ni Daniel? Na bumalik ka? Noong pinili kong ituloy ang aking karera sa ibang bansa, natatakot ako na may sama pa rin ng loob si Daniel. Si Daniel ay laging may nararamdaman para sa iyo. Kung hindi siya mag-aasawa ng babaeng kamukha mo. Talaga? Pero si Daniel ay may asawa na. Ano kung may asawa siya? Narinig ko na may problema sila sa kasal. Lina, ang kinabukasan ni Daniel ay nasa negosyo ng pamilya. Ikaw ang pinakamabuting tugma para sa kanya. Ginang Sterling, sa totoo lang, sa lahat ng mga taon na ito, hindi ko pa rin nakalimutan si Daniel. Palagi kang matalino at malaya. Kung itatag mo ang iyong sarili dito at itayo ang iyong karera, makukuha mo muli si Daniel. Ang abot-kayang luxury brand ng Sterling Group ay sasali sa isang proyekto sa lalong madaling panahon. Kung makuha mo ito, tiyak na si Daniel, makikita ka sa bagong pananaw. Salamat, Ginang Sterling. Sisiguraduhin kong mananalo ako sa bidding na iyon. Naayos na ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa relasyon, ngunit dahil lang hindi ka interesado ay hindi nangangahulugan ang iba ay hindi. Alisin mo ang lahat ng mga distractions sa labas. Kung muli nila akong saktan, hindi ako mag-aatubiling palitan ka. Oo, mahal, ipinapangako ko na hindi ito mangyayari muli. Ako at si Clara ay mananatili sa mga papeles ng diborsyo sa ngayon. Babantayan namin kung paano kayo kumilos ng dalawang magkapatid. Pagkatapos ay magpapasya kami tungkol sa diborsyo. Oo, mahal. Ano ang maganda doon? Ako ang inosente dito. Tapos na, Tapos na. Nakita ko na ang mga tao na isinakripisyo ang kanilang mga ama, ngunit hindi kailanman ang kanilang mga kapatid. Naging perpektong Ginoo ako. Paano ako? Paano? Ako nadamay dito? Elena, ang galing mo. Sinusubukan ni Daniel na pasayahin ka. Binigyan niya ako ng card na halos walang limitasyon.
walang katapusan. Isang card? Wala yun espesyal. Ang umasa sa lalaki ay hindi kasing ganda ng umasa sa sarili. Kailangan kong maging sapat na malakas para maging kalasag ni Clara. Hindi ba yun si Elena? Tamang-tama para harapin siya. Clara, Anong problema? Tingnan mo. may pulong ng subasta sa 3 araw. Napagdesisyonan ko na. Dadalhin ko ang aking dinisenyo, ang haute couture gown, sa bid. Kapag matagumpay, maaari nating itulak ang brand internationally. Sa oras na yon, hindi na tayo kailangan umasa sa kahit sino. Ang iyong kapatid ay nandito para sa iyo. Elena, ang galing mo talaga. Kaya mo yan. Sigurado. Ikaw? Susubukan ding magbid? Ang laki ng delusyon mo. Ikaw pala. Tulad ng inaakala ko, mukha ka nga akong kamukha. Nitong mga nakaraang taon, ang mga taong nakakaalam, nakasal si Daniel, at ang mga hindi, marahil iniisip na nakahanap lang siya ng kapalit. Sino ang kamukha mo? Pakiusap. Pangit ka. Kung kamukha kita, hindi ako maglalakas loob na magpakita sa liwanag ng araw. Anong sinabi mo? Sabi ko, pangit ka. Elena, hindi mo pa alam di ba? Ang bidding sa 3 araw, ako ang magre-represent ng Sterling Group. At hulaan mo kung sino ang naglagay sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang tunay na sinseridad ng isang lalaki ay hindi sa kanyang sinasabi, kundi sa kanyang ginagawa. Isang ibong nakakulong ay mura, pero ako ay karapat-dapat na tumabi sa kanya. Saan galing ang masamang babaeng ito? Pumunta dito para manggulo? Mali ba ako? Kung hindi, bakit hindi ibinigay ni Daniel ang responsibilidad sa proyekto sa kanya? Wala kang hiya. May tao ba dyan? Tingnan niyo ito. Sinusubukan niyang agawin ang asawa ng iba. Nakakita na ako ng mga walang hiya, pero wala pa akong nakitang ganito. Ang sama ng ugali. Umalis ka, ngayon na. Elena, huwag kang bumaba sa kanyang antas. Hindi siya makakapantay kahit isang hibla ng iyong buhok. Mula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa iyo. Si Clara ay lumaki na at pinoprotektahan na ang kanyang kapatid. Elena, ang pulong ng subasta sa 3 araw. Sasamahan kita. Kailangan kong makita. Ang iyong kahanga-hangang sandali, Elena. Mananalo tayo sa bid na yon sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan. Si Malapit nang magsimula ang subasta. Nasa daan na ba ang mga modelo? Elena, ilang araw ka nang natutulog sa opisina. Hindi ka man lang nakikita ng kapatid ko. Kayo ba? Ayos lang? Okay lang kami. Busy lang lately. Alam mo, dahil sa subasta. Mukhang hindi ka naman okay. Pakisuyo, huwag mong banggitin ang diborsyo ulit. Ayokong maghiwalay kayo. Ang mga disenyong ito, wala sila kung ikukumpara sa kay Elena. Malayong malayo sa ganda. Paniguradong panalo na tayo sa subasta na ito. Nasaan ang mga modelo natin? Susunod na tayo. Para sa subasta na ito, partikular akong umarkila ng nangungunang modelo. Tinawagan ko lang siya. Nasa daan na siya. Dahil si Elena ang gumawa, siguradong panalo. Siguraduhing malinis. Aalagaan ka namin. Elena, ngayon, matututunan mo. Hindi lang mawawala sa iyo ang lalaki, ang pera. Wala kang makikitang kahit isang sentimo. Susunod, batiin natin, kumakatawan sa Sterling Group, taga-disenyo, Lina Reyes. Ano? Naaksidente ang modelo. Hindi siya makakarating. Ang haute couture gown na ito ay may libu-libong perlas na hinanbid. Ipinapakita nito ang purong elegante at karangyaan. 10 sapin ng puting tela na parang ulap. Sa ilalim ng mga ilaw, kumikinang ito parang isang galaksiya. Ang gustong iparating ng gown na ito ay ang Sterling Group's matagal ng pilosopiya, marangal at marangya. Ang gown na ito ay ang pinakamahusay na nakita ko. Talaga. At ang tatak ng Sterling Group ay nangunguna.
Ang bidding gala na ito. Kailangan kong manalo dito. Susunod, tanggapin natin ang susunod na grupo ng mga kalahok. Designer Elena. Kumusta na ang itsura? Imposible. Malamang huli na. Tumawag lang ako kung saan-saan, pero lahat sila ay kakumpetensya. Sila. Hindi magpapahiram sa amin ng mga modelo. Susunod, Designer Elena. Maghanda ka. Kalimutan mo na. Siguro ito talaga ang nakatakda. Paano tayo susuko? Elena, alam ko kung makaligtaan natin ang bidding event na ito, ang anumang pagkakataon na makipagtulungan sa isang international na luxury brand ay mawawala ng tuluyan. Malayo na ang narating natin. Kailangan nating ituloy. Catwalk lang naman. Gagawin ko. Hindi. Kaya ba niya ito? Ha? Walang nakakaalam kung ano ang gusto ko mas mabuti kaysa sa kanya. Ipepresent ko ang konsepto. Protektahan mo si Clara. Pumunta ka sa likod at magbihis para sa runway. Kumusta kayo? Ako ang designer ng Elysian label, Elena. Ang high-end luxury gown na ipinapakita ko ay sumasalamin sa minimalistang disenyo. Pinapasimple ang komplikado. Pinagsasama nito ang classic at futuristic. Pinaparangalan ang nakaraan habang niyayakap ang hinaharap. Maganda ang konsepto ng disenyo. Ang mga sketch ay nakakapresko rin. Talagang siya ay isang visionary designer. Nasaan ang modelo? Bakit hindi pa siya lumalabas? Ang lahat ng madaldal na usapan ay walang kabuluhan. Wala kang modelo, di ba? Sinusubukan mong ipasa ang isang sketch bilang totoo? Oo nga, kung wala kang maipakita, bumaba ka sa entablado. Tumpak. Lahat kami naghihintay dito. Walang modelo, walang palabas. Habang kami ay labis na interesado sa iyong disenyo. Kung wala kang modelo para ipakita ang piraso, hindi ka maaaring magpatuloy sa bid. Hindi rin iyon magiging patas sa iba. Tama. Lumipat na tayo sa susunod na grupo. Teka, Wow, talagang nakakamangha. ito ang aking obra maestra. Ang konsepto, kasalungatan at kaayusan, pagnanakaw at liwanag. Nanay, nakakakita ako ng tunay na anghel. Matatalo sa isang disenyong ganito. Talagang humanga ako. Napaka-iteral. Itong modelo, perpektong bagay sa kanya ang disenyo. Pusta ko, ang haute couture na ito ay magiging isang malaking hit. Ma-appreciate mo man ito. Bawal ang pagkuha ng video. Oy. Pero asawa ko siya. Tama. Asawa ko rin siya, pare. Wala kang asawa. Paano mo masasabing asawa mo siya? Ako. Simula ngayon, kailangan ko talaga siyang ilayo. Sa sobrang pagiging publiko. Ang ganda-ganda niya. Dapat sa paningin ko lang siya. Ang ganda ng disenyo. Itong modelo ay isang tunay na anghel. Pinapayak ang komplikado, bumabalik sa esensya. Ipinapahayag ko, ang nanalo sa bid na ito ay Elysian Label. Oh, Elena, ang galing-galing mo. Alam kong ikaw ang pinakamahusay. Hindi, dahil mayroon akong pinakamagandang kapatid. Paano nangyari ito? Si Clara, laging ginugulo ang aking mga plano. Hindi pa ako tapos sa kanya. Elena, nakuha natin ang kontrata sa bidding. Pinaandar ko ang Serenity Kitchen para maghanda ng handaan para sa atin. Tara, magdiwang tayo ng todo. Siya.
problema? Wala lang. Tara, tamasahin natin ang handaan na iyon. Ang maliliit na pakpak ng mahal ko ay nakatago. Mula ngayon, ang mga damit na ganito ay para sa aking mga mata lamang sa bahay. Nakuha mo? Wala akong narinig. Ikaw at si Daniel ay parehong nakakainis. Ako, Oo, si Daniel ang dapat pagalitan. Pero ano ang ginawa ko sa iyo? Ang proyektong bidding na iyon ay halos nasa bagna at kailangan pang si Clara ang sumira nito. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon at pababayaran ko siya. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Daniel, ano ang ginagawa mo dito? Sinabi ko sa'yo na wag mo akong sunduin. Lina Reyes, ano ang ginagawa mo dito? Ano ang pinagsasabi mo? Daniel, pasensya na. Binigo kita. Nasira ko ang bidding. Hindi ka galit sa akin, di ba? Daniel, kung gusto mong mamatay, hihilahin mo ako, kasama mo. Ano bang ginawa ko para maranasan ito? Ang mga salita ng lalaki ay pawang kasinungalingan. Daniel, si Elena ay nandito. Mahal, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Daniel Sterling, walang masabi. Maghiwalay na tayo. Bakit? Halos na ipukol niya ito sa mukha ni Elena. Ikaw ang magsabi kung bakit. Clara, huwag mong sayangin ang iyong hininga sa mga taong walang kinalaman. Tara na. Sige, mag-away kayo. Kapag nasira ang relasyon ninyo, saka ako magkakaroon ng pagkakataon. Daniel, sinasabi ni Lina Reyes na ikaw iyon, na pinagawa mo siyang kumatawan sa Sterling Group upang agawin ang bid mula kay Elena. Ano bang nangyayari? Kasinungalingan iyan. Mahal ko, pakinggan mo muna ako. Hindi iyan ang iniisip mo. Ano ang nangyayari? Elena, sumasakit na ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Manatili ka lang at hintayin mo ako rito. Tingnan mo, alam ko na ang pagdating ni Lina Reyes ay hindi mo ginawa. Ikaw ang bahala. Alamin mo kung paano ipapaliwanag ito kay Elena. Mahal ko, makinig ka sa akin. Hindi iyon ang iniisip mo. Matagal ko na siyang hinarang. Bitawan mo ako. Ako, pagkatapos ng lahat, ang presidente ng Sterling Group, magpakita ka ng respeto. Ulitin mo iyan. Bitawan mo ako. Mahal, talagang nasasaktan ka? Puro kunwari lang. Wala namang sakit. Ang pamilyang ito ay masisira kung wala ka. Talagang hindi ko alam kung paano napunta roon si Lina Reyes. Hinarang ko na siya. Paano ko siya hahayaang kumatawan sa Sterling Group? Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Ikaw, bilang presidente ng Sterling Group, sinasabi mo sa akin na hindi mo alam na siya ay ang kinatawan ng Sterling Group? Mahal ko? Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Dati, hindi ba siya kusang kumuha ng mga larawang may maling pananaw? Ang taong tulad niya ay may kakayahang gawin ang anuman. Mahal ko, wala akong ideya. Sumusumpa ako. Kahit anong mangyari, hindi dapat kita hinayaan masangkot sa gusot na ito. Paano kung paluin mo ako ng ilang beses para gumaan ang pakiramdam mo? Kalimutan mo na. Masasaktan ko lang ang sarili kong kamay. Alam kong hindi mo kayang gawin iyon. Kita mo? Sinabi ko sa iyo, si Daniel ay may mga galaw? Gusto mo iyon? Gawin din natin iyan. Oy, Ginang Sterling, narito na ako ngayon. Nanalo ka ba sa bid? Dapat madali lang iyon. Pero, si Elena ay nagtayo ng sarili niyang kumpanya ng disenyo.
at pinagtak sila ng sarili niyang pamilya? Ano ang sinabi mo? Nagkaisa sina Elena at Clara at nanalo ang dalawang magkapatid sa bid. Naawa ako para sa sina Daniel at Marco. Nag-asawa sila ng mga asawang walang pakialam sa kanila kahit kaunti. Ang mga magkapatid na iyon ay puro problema. Pinili nila ang aking dalawang anak. Kung pera lang ang habol, okay lang. Ngayon ay pinagtaksila nila tayo. Kailangan nilang magdiborsyo. Si Elena ay tuso. Hindi siya madaling bumitaw. Si Clara ang walang muwang. Kung gayon sa kanya tayo magsimula. Nanay. Uy, nanay. Anong meron? Hindi ba pwedeng tumawag lang para makipag-chat? Si Daniel ay abala. Sige, pero ikaw, hindi ka rin pumupunta sa akin. At ang aking dalawang manugang, ang makita sila, ay parang umakyat sa Mount Everest. Hindi naman nawala tayong tamang pagkakataon. Kung gusto mong makita si Clara, dadalin ko siya sa lalong madaling panahon. Bakit hindi ngayon? Gawin natin ngayon. Ano? Ayaw niya akong makita? Oo naman, nanay. Pupunta ako ngayon din. Bakit ka pumayag? May karera ako ngayon. Hindi ako makaalis. Pwede akong mag-isa na pumunta. Hindi ka pa nakakapaglaan ng maraming oras kay nanay. Hindi pwede. Dapat sumama ako sa iyo. Okay lang. Pamilya tayo. Huwag kang mag-alala. Anong ginagawa niya dito? Ginang Sterling, ang ganda ng shawl na iyan sa iyo. Napaka-elegante. Noong nakita ko ito sa ibang bansa, alam ko na bagay ito sa iyo. Ang sweet mo naman. Nanay, nasa bahay na ako. Ginang Sterling, dahil nandito si Clara, malamang may dinala siyang mas maganda pang regalo. Itong maliit na bagay, walang espesyal, hindi na kailangang banggitin. Ay naku! Nagmamadali akong pumunta kaya wala akong dala. Aking manugang, hindi ka man lang kasing maalalahanin ng isang estranghero. Pumunta ka para makita ang mga nakatatanda mo na may napakasamang asal? Walang pagpapalaki, walang asal. Sino ba naman mag-aakala na pagbalik ko sa sarili kong tahanan ay may napakaraming patakaran? Anong sabi mo? Ginang Sterling, tungkol kay Clara, mauunawaan naman. Hindi naman siya madalas pumunta rito, kaya hindi siya malapit sa iyo. Natural lang na hindi niya alam kung ano ang gusto mo, diba? Ang aking dalawang manugang ay pampaganda lang. Hindi tulad mo, napakaalalahanin at maalaga. Sa hinaharap, mas madalas akong dadalaw para makasama ka. Dahil nandito ka, huwag ka lang tumayo dyan. Magbunot ka ng damo sa maliit na hardin. Ang ganitong uri ng trabaho na hindi nangangailangan ng maraming kasanayan ay tama lang para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Hindi ko talaga alam kung ano ang nakikita ng aking dalawang hangal na anak sa kanila. Mabebenta na sila at tutulong pa sa pagbilang ng pera. Ginang Sterling, paano kung magtatanim siya ng galit at sirain ang mga iyong mahal na halaman? Ay nako, kailangan kong tingnan ang mga iyon. Munting bulaklak, munting bulaklak. Kailangan mong malampasan ang hirap at lumaking matatag, di ba? Hayaan mo akong kantahan ka. Ito na. Ang araw ay nasa langit, napakaliwanag. Ang mga bulaklak ay nakangiti sa tuwa. Ang munting ibon ay nagsasabing, tweet, tweet, tweet. Bakit ka? Itinanim dito? Itinanim ko ang bulaklak na ito gamit ang aking sariling mga kamay. Sana taon-taon mula ngayon, ito ay magiging tulad ko. Laging nandito para bantayan ka. Huwag kang magsinungaling sa akin. Kung ang bulaklak ay nandito, dapat nandito ka rin. Halaman sa paso na ito, ang aking yumaong asawa, noong siya ay buhay pa, ay ibinigay sa akin. Wala na ang asawa ko. At ang bulaklak ay kalahating patay na rin. Sino ba naman mag-aakala na si Clara, na laging tila napakasutil at pabaya,
ay magiging napakatiyaga sa mga halaman. Akala ko noong una na si Clara ay walang modo. Sino ba naman mag-aakala, baliw na rin siya sa isang luma at sira na halaman sa paso, kumakanta at sumasayaw para lang siyang isang kahihiyan sa pamilya Sterling. Kung wala ka nang gagawin, dapat umuwi ka na ngayon. Mag-focus ka sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala, Ginang Sterling. Magtatrabaho ako ng mabuti at ipapakita ko kay Daniel kung ano ang kaya ko. Lina Reyes, Akala mo makakalusot ka sa utang mo huwag mong isipin na ang pagtatago sa kaldo niya. ay magpapanatiling ligtas sa iyo. Akala mo hindi ako tatawid ng karagatan para sa iyo? Tigilan mo ako. Anong gusto mo? Kaunting pera lang naman, di ba? Kahit na bangkarote ang pamilya Reyes, malapit na akong maging ginang Sterling. Tiyakin ko na babayaran ko yung maliit na halaga. Isang lantang halaman lang yan, kit naglalagay ng labis na pagsisikap. Ang munting bulaklak, wag nating pakinggan yan. Nanay! Bakit mo nasasabi yan? Naiintindihan ng munting bulaklak, naniniwala ako. Natiyak ko itong maililigtas. Medyo hangal, pero medyo maganda naman. Mukhang ang panlasa ng anak ko ay hindi naman masama. Nanay, masyadong mainit ang araw. Ikaw ay dapat umuwi pagkatapos. Kung hindi, baka ma-heat stroke ka. Iwan mo ito sa akin. Mag-relax ka lang. Natatakot ako na ang pagiging malamya mo ay masisira ang aking hardin. Mananatili ako upang bantayan. Basta masaya ka. Ikaw, aking manugang, hindi marunong makinig sa nakatatanda, ni hindi ka marunong mag-alaga ng halaman. Ang pagpapakasal ng anak ko sa'yo ay isang malaking pagkakamali. Ang pagpapakasal ko sa kanya ang totoong pagkakamali. Ano bang sinabi mo? Wala. Hindi ka lang walang silbi. Wala ka ring respeto. Walang nagturo sa iyo ng asal. Kaya ka naging katatawanan? Nakakahiya sa pamilya Sterling. Sino nagsabing walang nagturo sa akin? Itinuro sa akin ng kapatid kong si Elena. Dahil hindi maganda ang pagtuturo ng kapatid mo. Siya mismo ay walang asal. Ano bang sinabi mo? Huwag mong sabihin ang tungkol sa kapatid ko. Anong ginagawa mo? Ako ang iyong biyenan. Anong ginagawa mo? Sa tingin mo, na ang dalawa mong anak na lalaki ay napakahusay? Ang aking mga anak, syempre, Si Daniel ay laging nasa mga chismis. Patuloy na nagdudulot ng gulo para kay Elena. iyan ay nagpapakita lamang ng aking anak. Isang lalaking walang respeto sa sarili ay walang kwenta. Ikaw? Huwag mo akong ikaw-ikawin. At saka si Marco. Nanay, alam mo ang mga patakaran? Kaya bakit hindi mo siya tinuruan ng tama? Pinapagalitan mo ba talaga ako? Siya ay pabigla-bigla at walang ingat. Madaling magalit. Laging nakasimangot. At sobrang seloso. Mamamatay ako dahil sa iyo. Nanay, at ikaw? Malaking bahagi ka ng problema. Lakas loob mong pagalitan ang nakatatanda. Ito ay kahiya-hiya. Ang natural na kaayusan ay nabaligtad. At ikaw ay masakit. At lagi mong tinatamaan ng masakit. Ang makarinig ng mga ganyan ay talagang masakit at nakakabahala. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan ng isang pamilya na magsabi ng mga masasakit na bagay? Ang dibdib ko. Pinapatay mo ba ako? Iyon ba ang gusto mo? Nanay! Nanay, sinabi ko sa'yo na pumasok sa loob. Ngayon, nagka-heat stroke ka na. Sumasakit ang angin ako. Bilisan mo, iuwi mo ako. Na-trigger ko ba ang iyong angina? Nako, paano ko nagawa na maging sanhi ng ganitong sakuna? May alarme nga seguridad. Nanay, paano ko naman iiwan ka rito para tumawag ng seguridad? Dito ka lang, ihahatid kita sa bahay ngayon din. Nanay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Ang aking manugang ba sinusubukan akong patayin? Kung mapipindot ko lang ito, maaari akong tumawag ng tulong. Nanay, sinabi ko sa'yo, ang lakas ay gumagawa ng mga kahanga-hanga. Tara na, sobrang kinabahan ako. At ngayon, nawalan na ako ng pag-asa. Nanay, kapit lang! Darating na tayo! Anong bangungot?
Nanay, hindi mo kailangang pasalamatan ako. Ito lang ang dapat gawin ng isang manugang. Gamot. Ang gamot ko. Nasaan ang mga gamot ko? Nasaan ang mga gamot ko? Eto. Dahil sa iyo, muntik na akong mamatay dito mismo, sa sarili kong bahay. Pasensya na, nanay. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Medyo mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Magluto ka ng sabaw para sa akin. Magpapakalma ito ng aking nerbiyos. Nanay, hindi ako marunong magluto. Pero may isang napakagandang restaurant, Serenity Kitchen. Pwede ko silang tawagan at ipa-deliver ang sabaw para sa iyo. Ayaw lang niya na manatili at samahan ako. Palaging naghahanap ng dahilan para umalis. Wala na. Walang take out. Gusto ko lang na ikaw ang magluto para sa akin. Kung hindi ka man lang marunong magluto, paano mo aalagaan ang anak ko? Nanay, siguradong magaling kang magluto, di ba? Paano kung ganito? Turuan mo ako. Bilang isang biyanan, hindi ako pwedeng mapahiya sa harap ng aking manugang. Sige, ituring mong swerte ka ngayon. Makakatanggap ka ng personal kong pagtuturo. Ihanda mo na ang mga sangkap. Okay. Wala kang kwenta. Bilisan mo at hanapin. Una, ilagay ang isda sa kawali at iprito ito sa mantika. Pagkatapos, magdagdag ng sapat na tubig upang matakpan ang isda. Sa wakas, isang kurot ng asin, isang kurot ng vetsin at isang patak ng cooking wine. Nanay, 3 gramo ng asin? Magkano iyon? Kita mo? Iyan ang isang kurot. Ikaw na ang magdagdag ng natitira. Nanay, ang iyong mga mata ay parang timbangan. Ang galing mo. Kung matutunan mo lang ang ika-10 ng aking kakayahan, mapapaikot mo si Marco sa iyong daliri. Oo. Ganyan lang. Iyan na iyan. Handa na ang hapunan. Grabe, tingnan mo nga, ang ganda ng itsura, amoy, at lasa. Eto na, nanay tikman mo. Sa totoo lang, wala akong ideya kung ano ang lasa. Maalaga ka naman. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang gumawa. Ikaw muna ang tumikim. Salamat, nanay. Masarap pala ito. Wala akong masabi. Mula ngayon, sumunod ka sa akin at matuto. Sigurado ako, magugustuhan mo ang gana ni Marco na nasa iyong palad. Nanay, wala akong pagkakataon na sabihin sa iyo. Masyadong maalat. Tubig! Bilis! Masyadong maalat! Nanay? Sinasabi mo ba sa akin hindi ka marunong magluto? Sino nagsabi niyan? Ikaw ang walang kwenta na sumira ng sabaw. Ginawa ko lahat eksakto sa sinabi mo. Pinakita ko sa iyo ang bawat hakbang at nagulo mo pa rin ang sabaw. Wala nang pag-asa. Sige, nanay, kung nandidiri ka sa akin, huwag mong inumin ang tubig na ibinuhos ko para sa iyo. Mas masarap na ngayon ang sabaw. Tama, Ibabad ito sa mainit na tubig? kaunti lang. Magdagdag ng konting asin, pagkatapos ay pisilin. Eksakto. Kapag nasa labas ka, kailangan mong gumawa ng sarili mong identidad. Nanay, hindi ka lang marunong magluto. Ano ang tinatawanan mo? Kung hindi kita turuan ng leksyon, tatapak-tapakan mo ako. Ako, hindi mo man lang magawa ang tungkulin mo bilang manugang. At naglakas loob ka pang mangutya sa biyanan mo, ipapalayas kita ni Sean sa bahay. Sige, titigil na ako sa pagtawa. Simula nang pumunta ka rito, ginulo mo ang bahay na ito at pinapunta sa gulo. Hindi nga. Siyempre oo, hindi ka man lang marunong magtanim ng bulaklak ng tama. Magsabi ako ng isang bagay, lagi kang may sagot. Pinagalit mo ako. Kaya sumakit ang angina ko. Hindi ko sinasadya. At nakikipagtalo ka pa rin? Ngayon hindi ka na rin marunong magluto. Ano ba talaga ang kaya mong gawin?
Bakit ka umiiyak? Hindi pa nga ako umiiyak. Sa tingin ko, galit ka lang sa akin. Inaapi mo ako. Simula nang pumasok ako sa pamilya Sterling, lagi mo akong pinupuna. Tapos na akong maging manugang ng pamilya Sterling. Tigilan mo na ang pag-iyak. Tigilan mo na. Gusto ko nang umuwi. Kumusta, Marco? Nasaan ka? May karera ako ngayon. Anong bago, Elena? Hindi sumasagot ang telepono ni Clara. Hindi ba siya kasama mo? Ay, naku. Pumunta siya sa nanay ko. May nangyari siguro. Titingnan ko. Bakit hindi siya sumasagot? Magsisimula na ang karera. Saan ka pupunta? May emergency ako. Ikaw na ang pumalit. Ako. May biglang mahalagang bagay na dumating. Ipagpaliban muna natin ang pulong. Ginoo Sterling, ang mga partners ay handa na. Hinihintay ka lang nila para pirmahan ang kontrata. Pumunta si Clara kay nanay at ngayon hindi siya sumasagot. Kailangan kong bumalik. I-clear mo ang aking schedule. Ipagpaliban ang kontrata. Mahal, nandito ako para iligtas ka. Ang araw ay nagniningning. Ang mga bulaklak ay ngumingiti sa akin. Anong nangyayari? Titigil ka ba sa pag-iyak? Paano ka naman nakakaiyak ng ganyan? Buong araw akong nagtatrabaho ng todo at ginawan pa kita ng sopas mula sa simula. Hindi mo lang pinapahalagahan, kundi sinisigawan mo pa ako? Hinihintay ko si Marco na bumalik para hilingin ang diborsyo. Hindi mo magagawa yan. Nagmamakaawa ako sa'yo, okay? Hanggat tumigil ka sa pag-iyak, papayag ako sa... Ano mang sabihin mo? Talaga? Talaga, kahit anong gusto mo, pangako ko. Nanay, sa 50, nasa perpektong edad ka para habulin ang iyong mga pangarap. Dapat kang mag-debut. Bakit mo dala yung maliit na backpack? Siguro nakakain ako ng mga makamandag na kabute. Siguradong hallucination ito. Bilis, kurutin mo ako! Marco, Elena, Daniel, ano ang ginagawa ninyo rito? Clara? Bakit hindi mo sinasagot ang phone mo? Nakikipagkwentuhan lang ako kay nanay, kaya hindi ko chinecheck ang phone ko. Tinawag ko lang si Clara para magtakda ng ilang patakaran. Ang clumsy niya talaga, walang matutunan, kaya tinuturuan ko siya. Sa totoo lang, napakabait sa akin ni nanay. Nagkasundo pa kami na buhayin muli ang munting bulaklak. Tinuruan pa niya akong magluto. Unang beses ko magluto, at ito ay sabaw ng isda. Mahal, ang galing mo. Gumawa ka pa ng sabaw ng isda? Kailangan kong matikman. Wag! Pinapatay mo ba ako? Si Clara ay isang simpleng tao, pero si Elena ay ibang kwento. Elena, narinig ko na may kakayahan ka. Nakikitira ka kay Daniel, pero hindi ka pa kontento? Nanay, subukan mo ang pagkain. Ito ay mas masarap kaysa sa sabaw na iyon. Nagtatrabaho ka buong araw, kaya kumain ka na. Salamat, nanay. Daniel at Elena nagbati na. Huwag nating hayaang sirain ito ni nanay muli. Tapos, si Clara ay gugustuhin na makipaghiwalay sa akin muli. Ang isang babae, nasa labas ng mundo, napapabayaan ang kanyang tahanan, at gusto pa ng bahagi ng negosyo ng pamilya. Nanay, masarap din ang ulam na ito. Subukan mo ito. Kumain na lang tayo. Masarap ang ulam na ito? Pwedeng sa iyo na lang lahat? Salamat, nanay. Ang iyong pag-uugali ay isang kahihiyan sa pamilya Sterling. Nagpapatakbo lang ako ng kumpanya. Walang espesyal. Ang pagtustos para sa pamilya ay hindi eksklusibong karapatan ng lalaki. Ang pagmamahal na ibinibigay ng lalaki ay maaaring bawiin anumang oras.
Gusto ko lang patunayan, na ang isang babae ay maaari ring sumuporta sa pamilya. Tama na talaga si Elena. Ikaw ang aking idolo. Si Elena ay may pananaw. Hindi ko napansin, pero si Elena ay ambisyosa at determinado. Madaling sabihin iyan, pero kung mawalan ka ng pera, pera pa rin ng pamilya Sterling ang nawawala sa iyo. Napakagaling ni Elena. Buong tiwala ako sa kanya. Kahit mawalan siya ng pera, ano naman. Kaya ito ng pamilya Sterling. Nanay, lumaki akong pinapanood si ate. Ang ibig kong sabihin, siya ang nakakita sa paglaki ko. Siya ang pinakakahanga-hangang tao na nakilala ko sa buong mundo. Dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob na simulan ng kumpanyang ito, hindi ako takot mabigo. Kahit mabigo ako, May lakas ako ng loob na magsimulang muli. Narinig ko na nagsimula ka rin sa wala, nanay. Talagang hinahangaan kita dahil doon. Marami pa akong dapat matutunan mula sa iyo. Talagang marami kang ang dapat matutunan. Ay naku, talaga bang nilalabanan ni Elena si nanay ng ganito? Hindi ba ito magdudulot ng gulo? Hindi dapat magwatak-watak ang pamilya ngayon. Ganyan, Elena? Magandang sinabi. Well said talaga? Tama si Clara tungkol sa iyo. Lalaki ka na, pero napaka-immature mo. Maupo ka. Bakit ako lang ang sinisigawan? Ano? Ba ang sinabi ko? Nanay, sinigawan mo na siya, kaya hindi mo ako pwedeng sigawan ngayon. Kain na tayo. mahal, hindi ko alam. Nakaya mo pala. Nakumbinsi mo pala ang nanay ko. Siyempre, nagka-heart attack si nanay, kaya hindi na ako nagdalawang isip at dinala ko na lang siya. Sabi rin niya, kapag gumaling na siya, pupunta siya sa Serenity Kitchen para ipakita ang suporta niya. Ang galing mo, mahal. Kaya, nasaktan ka ba? Hindi. Medyo masakit ang paa ko. Nasprain ba? Sa susunod, kailangan mong mag-ingat. Alam ko. Halika, kargahin na lang kita pabalik. Marco, Mali ang daan natin. Ibababa mo ako. Inalagaan mo ang nanay ko para sa akin. Kaya naman. Kailangan kitang pasalamatan ng maayos. Marco, ganito mo ba ako binabayaran sa kabutihan ko? Daniel? Hindi ba ako gusto ni nanay? Paano naman nangyari iyon? Ang galing mo. Paano naman may hindi magugustuhan sa iyo? Eksakto, maswerte ka na napangasawa mo ako. Pero, masyado akong abala sa trabaho. Napabayaan ko ang ilang mga formalidad. Dapat ay dinala ko si Clara. Upang bumisita kay nanay noon pa. Hindi mo kailangang mag-alala niyan. Maging sarili mo lang. Dahil hindi ako naging sapat na atento sa iyo, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Lina Reyes na pumagitna sa atin. Paano kung kunin ko siya sa hapunan? At maayos ang usapan? Anong problema? Wala? Ang bait mo kasi, mahal, at napakakaakit-akit. Ang mapangasawa ka. Ay isang biyaya. Aalagaan kita ng mabuti. Kailangan mong gawin ng maayos. Tama si Clara. Kung aalagaan mo ito ng mabuti, may pag-asa pa. Ginang Sterling, hindi pa ganap na patay ang halaman na ito. Mukha lang itong medyo may sakit. Paano kung bilhan kita ng bago? Si Clara ang nag-aalaga ng halaman na ito. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala.
Si Clara ay napakawalang ingat. Magiging maswerte siya kung hindi niya ito papatayin. Si Clara ay taus-puso at kaibig-ibig. Mas mabuti kaysa sa mga taong dalawang mukha, ang matandang bruha. Bakit siya pumanig kay Clara? Ngayon? May kailangan ka ba? Oh, dumating lang ako para makita kung kumusta ka. Si Clara ay maaaring walang muwang, ngunit ibang kwento si Elena. Pinababayaan niya si Daniel at iginiit pa ring magpakita sa publiko. Ang mga babae ay dapat din magkaroon ng karera. Anong panahon ba ito sa tingin mo? Bata ka pa. Paano ka naging mas luma kaysa sa akin? Ginang Sterling. Sinasabi ko lang ito para kay Daniel. Hindi ito patas sa kanya. Sige, medyo inaantok na ako. Dapat kang bumalik muna. Aalis na ako. Magpahinga ka. Ang matandang bruha. Pumanig siya kina Clara at Elena ngayon. Kaya huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Hindi ba nagbukas si Clara ng Serenity Kitchen? Magsisimula ako kay Clara. Ipaparamdam ko kay Elena na pagsisihan niyang tumawid sa akin. Tumahimik ka. Kapag tapos na, makakakuha ka ng malaking bayad. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang pinakamalakas na laxative. Magsisiksik sila sa banyo ng 3 araw na diretsyo. Pagkatapos, ire-report ko ang kanilang restaurant dahil sa mga paglabag sa kaligtasan ng pagkain at isasara ang Serenity Kitchen ng tuluyan. Iyan ay maninira kay Elena. Anong klaseng lugar ito? Umalis na tayo dito. Hindi? Itong basurahan? Ang pag-iisip lang nito ay nagpapasigla sa akin. Uy, Daniel, ano ang dahilan ng kasiyahang ito? Oo, ako ito. Ako si Elena. Elena? Binibini Reyes. Maaari po bang pumunta kayo sa Serenity Kitchen? Gusto ko kayong ilibre ng pagkain. Kailangan nating mag-usap ng maayos. Pasensya na. Abala ka ba? Binibini Reyes. Hindi inaasahan na darating ka ng ganito kaaga. Dadaan lang. May mga gagawin. Kailangan ko nang umalis. Elena? Elena, nandito ka. Pumunta ako para ilibre si Binibini Reyes ng pagkain. Saka bakit tayo nakatayo dito? Pumasok na tayo. Ang aming chef ay gumawa ng bagong menu. Mamamatay ka sa sarap. Ako. Ngayong nandito ka, pakisamahan mo na parang bahay mo. Marco, halika. Ipakita mo sa ating bisita. Sige, pasok, pasok. Dito po sa daan. Sana nailagay na ang droga. Sana walang problema sa mga pagkaing ito. Inimbitahan ko si Binibini Reyes dito ngayon para linawin ang sitwasyon. Okay kami ni Daniel. At sana si Binibini Reyes ay makamove on at tumigil na sa pang-iistorbo sa buhay namin. Magaling, Elena. Isang babaeng kasing talino mo, Binibini Reyes, tiyak na makakahanap ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa'yo. Oo, tama. Binibini Reyes, basta hindi mo pahihirapan si Elena, maaari tayong maging mabuting magkaibigan. Ano ang gusto mong kainin? Kaya kong gawin ang kahit ano para sa'yo. Ang sarap ng pagkain dito. Subukan mo. Oo, at habang ginagawa mo iyon, tingnan mo kung may feedback ka para sa aming restaurant. Oh, Si. Buwiset. Nailagay na ang droga kanina? Bakit wala pa ring customer na naaapektuhan? Sobra ba talaga akong malas? Madaling pumayag si Binibini Reyes. Pero wala pa siyang kinakain, kahit isa. Baka naman. May laso ng pagkain? Imposible! Hindi. Di kainin mo. Si. Hoy, mahal. Pasensya. Medyo sinipon ako kamakailan. Ayokong mahawa ka sa akin, kaya siguro, dapat na akong umalis. Si Elena ay bukas palad na nag-imbita sa iyo sa hapunan at si Clara ay mainit na tinanggap ka. Ano pa ba ang gusto mo? Binibini Reyes. Kung hindi ka nandito para makipag-ayos, sabihin mo na lang, hindi na kailangan.
ng mga larong ito. Naiintindihan ko na. Hindi mo ginagalaw ang pagkain mo dahil sinusubukan mo pa ring maging kabit ni Daniel? Alam ko na, nililigawan mo pa rin si Daniel? Sinusubukan mo pa ring sirain ang masayang tahanan? Bata ka pa, bakit ka bumababa sa ganito? Pero, kailangan mo talagang maging kabit? Hindi ako. Kakainin ko. Tingnan mo, kumakain ako. Talagang kumakain ako. Okay lang. Kung gusto mo, kumain ka pa. Ang buong platong ito ay para sa iyo. Walang makikipag-agawan sa iyo. Matagal na yan sa pagkain. Baka may nakakainan yan. Imposibleng, ganoon ako kamalas. Kaya may kumain ng laxative. May mali ba? Perpekto! Nandito na ang pagkakataon ko. Mahal, papakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya! Pakasalan mo siya! Pakasalan mo siya. Masaya ka rin para sa kanila, di ba? Magsalita ka. Huwag kang mahiya. Ituloy ang musika. Ituloy ang sayaw. Ako. Kailangan kong lumayo sandali. Tara, mag-toast ako para sa inyo. Sana araw-araw ay masaya. Gaya ngayon. Kailangan kong lumayo, tama ang mahal ko. Mula ngayon, kalimutan na natin ang lahat ng mga hindi magandang bagay. Inom tayo. Gusto kong lumayo. Binibini Reyes. Tagay, Kalimutan na natin ang away. kailangan kong lumayo. Pagkatapos ng lahat, magkakilala naman tayo. Masaya akong may asawa na. Sana makalimutan mo na ang nakaraan. At mabuhay ka para sa sarili mo. Isang toast para sa iyo. Daniel, hindi kita pinaniniwalaan. Ang baho nito. Itong si Binibini Reyes. May problema ba siya sa tiyan? Nakakadiri talaga. Kumain lang siya ng pagkain mula sa ating restaurant. Hindi mo naman iniisip na may problema ang pagkain, di ba? Imposible! Lahat ng sangkap ako mismo ang nag-check. Walang paraan na magkaroon ng problema. Kung talagang issue sa kaligtasan ng pagkain, kailangan nating alamin ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, bisita natin siya. Hindi tayo dapat magbigay ng dahilan para magchismis. Makatuwiran niyan. Binibini Reyes, ayos ka lang ba? Pinaghihinalaan namin na may issue sa kaligtasan ng pagkain sa restaurant para sa iyong kaligtasan. Balak naming imbestigahan ang pagkain dito ng lubusan. Wag. Hindi na kailangan. Talaga, ayos lang ako. Ayos na ayos. Hindi ko sila pwedeng malaman. Kapag nalaman nila, tapos na ako. Hindi natin ito pwedeng basta-basta palampasin. Kumain ka sa restaurant natin, kaya responsable tayo sa'yo. May problema ang tiyan ko kamakailan. Hindi talaga ito kasalanan ninyo. Kaya, mas mahalagang suriin. Kung hindi, paano kung makasira ito sa reputasyon ng restaurant? Tama. At malaki ang posibilidad na isang kakumpetensya ay naiinggit na sikat tayong restaurant, kaya nilaso nila ang pagkain. Ang issue sa kaligtasan ng pagkain ay seryosong bagay. Dapat nating imbestigahan ng lubusan. Magpapadala ako agad ng tao para imbestigahan ng lubusan. Hindi na kailangan. Sinabi ko na sa'yo, ayos naman talaga ah. Binibini Reyes, hindi ko inaasahan na magiging napakaintindi mo. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang salarin para sa'yo. Kaya may naglagay talaga ng lason sa pagkain. Buti na lang si Lina Reyes ang naapektuhan. Paano kung ang customer ang kumain noon? Ang restaurant ay mapipilitang magsara. Ito ay sinadyang pagkalason. Hindi lang natin alam kung sino talaga ang nasa likod nito. Kung sino man iyon, mahahanap natin sila. At papagbayarin sila. Diyos ko, ano ito? Binibini Reyes ay dumaan sa impyerno. Ang taong gumawa nito ay puro kasamaan. Sa simula, ang hapunan na ito ay dapat naglilinaw ng hindi pagkakaintindihan kay Binibini Reyes. At ngayon, tingnan mo. Mas pinalala pa namin ang sitwasyon para sa kanya. Kailangan naming ipaliwanag ito sa kanya. Kung hindi,
iisipin niya. Na ang buong pamilya namin ay may masamang balak sa kanya. Para sa kapakanan ng restaurant at para sa reputasyon ni Elena, tayo. Hindi pwedeng manahimik na lang at walang gawin. Ginoo Sterling, ang taong sa video na naglagay ng lason sa pagkain. Nahanap na namin sila. Ginoo Sterling, inosente ako. Hindi ako iyon. Nagsisinungaling ka pa rin? Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Ikaw. Ano ikaw? O hindi. Hindi niya ako isusumbong, diba? Mas mabuti pang magsalita ka na. Kung patuloy kang tumututol, huwag mo kaming sisihin sa susunod na mangyayari. Binibini Reyes, Ay pinahirapan ng hindi na makilala. Aamin ako. Magsasalita ako. Sasabihin ko ang lahat. Siya ang nag-udyok sa akin. Anong kalokohan ito? Paano ko magagawa sa sarili ko iyon? Eksakto. Si Binibini Reyes dito ay malinaw na inaapi. Siya ay sinisiraan. oo nga, baliw ba siya? Nilalaso ng sarili? Nakakadiri. Mukha siyang gusgusin. Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Ang isang katulad niya ay may kakayahang gawin ang lahat. Sinusubukan niyang paghiwalayin tayo. Binibini Reyes, ikaw ang biktima. Siyempre naniniwala ako sa iyo. Alam ko kung sino ang nasa likod nito. Nanay, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman ang kahiyahiyang pangyayaring ito. Kakarinig ko lang na may nagkasakit dahil sa pagkain dito. Kaya kinuha ko lahat ng surveillance footage sa paligid. At may natagpuan ako. Nanay, ang galing mo! Siyempre, Hindi ako masyadong maganda ang pakiramdam. Kailangan kong pumunta sa ospital. Hoy, sandali lang. Ara, Ang tunay na salarin ay malapit ng... Malantad, ayaw mo bang malaman kung sino ang gumawa nito sa iyo? Nanay? Ano ang alam mo? Sabihin mo sa amin. partikular kong kinuha ang surveillance footage sa labas ng restaurant. Kung sino ang responsable ay magiging halata. Ginang Sterling. ang taong gumawa nito ay nahuli na. Baka tanggapin ko na lang ang sisi at bitawan ito. Hindi natin iyon magagawa. Kailangan nating linisin ang pangalan mo. Tama. Kahit kailangan nating isara ang restaurant, kailangan nating malaman ang ugat nito. Hindi na kailangan. Huwag kang mag-alala. Hindi namin hahayaang sinuman sa mga salarin makatakas. Ano, ikaw talaga. Lina, binigo mo ako ng husto. Gaya ng inaasahan ko. Ang kabit, paano siya naging napakasama? Tama na ang usapan. Dalhin natin siya sa ospital. Hoy, hindi ka magbabayad? Huwag mong isipin na hindi ka namin mahahanap. Nasa Caldonia na tayo. Sige, lumapit ka nga. Hindi ako natatakot sa'yo. Kasalanan lahat ni na Clara at Elena. Bakit sila? Nakakalusot sa lahat. Habang ako ang sobrang miserable. Teka lang, sumusumpa ako. Hindi ko sila hahayaang makalusot dito. Nanay, sinubukan niya tayong lasunin. Pero kailangan pa rin nating sagutin ang kanyang ospital. Hindi ko naisip. Na si Lina Reyes ay ganito kasama. Si Lina ay dating mabait na bata. Paano siya naging ganito? Mabait na inimbita siya ni Elena, ngunit ginantihan niya ng pagkakanulo ang kabaitan. Kanyang lubos na pinagkanulo ang mabuting intensyon ni Elena. Kaya kong tiisin ang kanyang pakana laban sa akin. Ngunit lumampas siya. Sa pag-target kay Clara, Ang pag-target niya kay Elena ay isang bagay. Ngunit ang kaligtasan ng pagkain ay seryosong issue. Kung talagang natuloy ang kanyang plano, ang buong pamilya natin ay magkakaproblema. Ang babaeng iyon, napakasama talaga. Sige, umalis na tayo. Ang mga
Sterling ay hindi ring mga santo, malayo rito. Matapos ang ginawa nila sa akin, babayaran nila ako sa bandang huli. Pasensya na talaga. Nawala ako sa sarili ko kaya ko to ginawa. Ngayon, pinarusahan na ako. Pakiusap, kalimutan mo na. To! Sabi mo, nagsisisi ka? Wala ka bang konsensya? Ang video mo naka-backup na sa cloud bilang ebidensya. Nilason mo siya ng sinasadya. Kung magsampa ako ng kaso, masisira ang reputasyon mo. Wag, pakiusap. Kung maglakas loob ka pang galawin ng kapatid ko, babayaran mo to. Ang galing talaga ni Elena. Ako? Hindi magaling? Sinasabi ko ito sa huling pagkakataon. Hindi kita minahal kahit minsan. Ang mahal ko ay palagi kong asawa, si Elena. Makinig ka sa akin. Kung istorbohin mo pa kami, hindi maganda ang mangyayari. Alam ko sa kaibuturan, may nararamdaman ka pa sa akin. Sinabi pa ni Ginang Sterling na pinakasalan mo lang siya dahil hindi mo ako makalimutan. Tama na. Dahil niloko mo ako, ngayon nakikita ko ang manugang ko ay 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Tungkol naman sa bayad sa ospital, siguraduhin mong ilipat ang bayad sa account ko. Tara na. Bakit? Bakit wala akong natatanggap habang kayo ay tumatawa sa akin? Kung babagsak ako, isama ko kayong lahat. Dati, may pagkiling ako laban sa inyo at tumanggi akong tanggapin sina Clara at Elena. Pero ngayon, nakikita ko na ang pagpapakasal sa inyong dalawang magkapatid ay isang biyaya para sa aking mga anak. Tara. Nanay, si Clara at ako ay talagang nagkamali rin. Napaka mapagbigay ninyo. Kaya, para sa inyo ito. Noong ikinasal kayo, hindi ako nagbigay ng regalo sa inyo. Ang pares na ito ng pulseras ay para sa inyong dalawang magkapatid. Tig-isa, munting alaala lamang ito mula sa akin. Wow, napakaganda ng mga ito. Nanay, ang mga ito ay napakahalaga. Kunin ninyo na, gusto ni nanay. Nanay, medyo pinapaboran ninyo sila, di ba? Hindi pa kami nakatanggap ng ganito kaganda. Wala yan. Mayroon pa akong mga regalo para sa aking mahal na mga manugang. May iba pa? Stock ito ng Sterling Group. Pinirmahan ko na ang mga papeles. 20% para sa bawat isa sa inyo. Tama ba iyon, nanay? Mas marami pa iyon kaysa sa bahagi ko. Kung ang dalawang anak kong ito ay hindi kayo tratuhin ng maayos, palalabasin ko sila ng bahay. Tingnan natin kung maglakas loob kayong mang-api sa akin muli. Salamat, nanay. Kapag nabigyan ninyo ako ng isang malusog na apo, bibigyan ko pa kayo ng higit pa. Ako naman, ang magkaroon ng apo. Kailangan ding magsikap ng aking kapatid at ako. Hindi ninyo kami pwedeng asahan na gagawin lahat nang walang kapalit. Wala ba kayong ambisyon? Sige. Lahat may parte. Anong ginagawa mo? Kailangan kong magsikap pa. Sa pagkakataong ito, hindi ako pwedeng matalo sa kapatid ko. Nanay, tapos na kaming kumain. Sinong may sabi? Ibaba mo ako! At tumatawa ka pa? Kayong dalawa, dapat na rin kayong kumilos. Ginang Sterling. Pumasok si Binibini Reyes. Hindi ko siya napigilan, Ginang Sterling.
Sobra akong na-inlove kay Daniel. Hindi ako makapag-isip ng tama. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako. Akala ko ikaw ay isang babaeng may magandang isip. Kaya ko sinuportahan ang relasyon mo sa anak ko. Pero ngayon, nakikita ko hindi ka patas kay Elena. Ginang Sterling. Sa susunod, huwag ka nang pumunta rito. Ihatid mo siya palabas. Lina Reyes, malaki ang utang mo sa amin at umiiwas ka sa amin. Akala mo hindi ka namin mahahanap? Bayaran mo na, ngayon na. Sinabi ko na sa inyo, maghintay pa kayo. Malapit na akong maging Ginang Sterling para akong mag-aalala sa maliit mong pera. Sino ka ba? Sinuri na namin. Hindi ka si Ginang Sterling at nagsisinungaling ka pa. Tama, hindi magbabayad. Hindi mo ka naalis. Bitawan mo ako. Huwag mo akong paiiyak. Si, Tulong. May tao ba? May tao? Pakiusap. Tulong. Hindi ba si Binibini Reyes yan? Bakit siya ginagambala ng mga lalaking iyon? Hindi maaari. Oo, may sama ako ng loob sa kanya, pero hindi ko siya pwedeng hayaang mapahamak. Tulong. Tulungan mo ako. Nakita mo ba ang babaeng iyon? Siya ay isang mayamang sosyal. Siya ang aking matalik na kaibigan. Alam ko, siya ay si Ginang Sterling. Malapit kami sa isa't isa. Pipilitin ko siyang bayaran ka ng utang ko. Ngayon na. Kung hindi mo ako pakakawalan ngayon, ito ay sasabog sa iyong mukha. Wala kang mapapala. Wala kahit isang sentimo. Ara, isang... Mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Kung hindi, magbabayad ka para dito. Tara na. Sino ang mga iyon? May utang sila sa akin. Hindi lang sila tumatangging magbayad, paulit-ulit pa silang lumalapit sa akin para humingi ng dagdag. Babae lang akong walang magawa. Ano ang magagawa ko? Hindi ka panipaniwala. Sa panahon ngayon, ang may utang ang hari. Ano ba talaga ang magagawa ko? Alam kong marami akong nagawang maraming masasamang bagay noon. Natutulungan mo pa rin ako. Talagang naantig ako. Ayos lang. Basta't handa kang magbago at tumigil ka na sa pagiging kabit, maaari pa rin tayong magkaibigan. Huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin ko. Ako? Ang kabit? Si Elena ang tunay na kabit? Kung hindi dahil sa inyong dalawa, sina Daniel at ako ay matagal nang nagbalikan? Dahil pumunta ka rito. Ikaw na ang magbayad ng utang ko. Kung tutuusin, yun ang utang ninyong magkapatid sa akin. Kumusta kayo? Ako si Clara. Namiss niyo ba ako? Tingnan ninyo itong bagong putahe. Nakakalunsad lang namin sa restaurant. Gaya ng dati, ang mga fans ang unang makatitikim. Kalimutan ng pagkain. lumabas. Halika, lumabas kayo rito. Alis! Alis! Magsialis kayo! Ano ang ginagawa ninyo? Lumabas, ngayon na. Ang dami mong customer ah. Pwede kaming umalis. Oo, ibigay mo na lang ang pera. Mabuti naman ang negosyo, ano? Gusto nyo bang umalis kami? Sige, ibibigay nyo na lang ang pera. Kilala mo si Lina Reyes, di ba? Nag-uusap na kami. Napakalapit, sa totoo lang. Tama. Kaya magbayad ka. At alis na kami. Saan na ba tayo napunta? Ngayon ang may utang ang may kapal ng mukhang pumunta at manakot sa akin. Medyo kalawangin na ang kaldonya ko. Ano bang sinasabi niya? Anong banta tungkol sa mga pinagkakautangan at iba pa? Eksakto. Walang pera? Kalimutan nyo na ang pagpapatakbo ng lugar na ito. Linawin ko lang. Leave ako ngayon. Kung may lakas kayo ng loob na pumunta ulit at gumawa ng gulo, tatawag ako ng pulis. Lakas ng loob? Amo, ito ay Caldonia. Sa huli, mas mabuting huwag gumawa ng eksena. Tama. Baka dapat nating subukang makipag-ayos sa kanya. Huwag mo akong takutin. Sabihin mo na lang. So, ano kailangan naming gawin para makuha ang pera? Ito. Hugasan lahat ng mga pinggan na ito. At ibibigay ko sa inyo ang pera. Meron akong pakiramdam may hindi tama dito. Naiintindihan ko. Sa Caldonia, may tradisyon. Papagawain muna tayo. Saka siya magbabayad.
Tama. May kasabihan sila dito. Ang may utang ang hari. Mahalaga sa mga taga-Caldonia ang pag-iingat ng mukha. Sige, ang mga pinggan na ito, huhugasan namin yan. Ang pagkita ng tapat na kabuhayan gamit ang sarili mong mga kamay at pagsisimula ng bagong buhay ay walang dapat ikahiya. Blondie, mali ang iyong tindig at hindi malinis ang mga pinggan. Tingnan mo ang katabi mo. Sa bahay, madalas akong tumutulong sa nanay ko sa mga gawaing bahay. Anong bagong uso ito? Ang gulo-gulo. Gusto ko ito. Gusto ko lang makakita ng mga maskuladong lalaki na gumagawa ng gawaing bahay. Malaki ang ititip ko sa streamer? Sige, tapos na. Bayad na. Eto, Umuwi ka na sa inyo at maghanap ng tamang trabaho. 40 piso? Akala mo ba pulubi kami? Nagbibiro ka ba? 120 piso. 120 piso? Ipapakita ko sa iyo ang 120 piso. Dalhin na siya. Tulong! Ano ang ginagawa mo? Nasaan si Clara? Anong nangyari? 3 lalaking mukhang masama ang dumating para manggulo. Hinawakan nila ang boss at dinala siya. Sabi nila, magdala ng pera para sa ransom. Sino kaya ang kinaiinisan ni Clara? Para gawin ito sa kanya? Si Clara ay kasama ko mula pa noong bata siya. Hindi pa siya nagdusa. Ang mga kidnapper na iyon. Hindi gagalaw sa aking mahal, di ba? Hindi niya kayang dumanas ng sakit. Ano ang gagawin natin? Kung ngayong araw hindi mo makuha ang pera, bubugbugin kita hanggang maging pasa-pasa ka. Bilisan mo. Kailangan nating ilabas si Clara ngayon. Kung gusto mo ng pera mula sa pamilya Sterling, mas mabuting pagpasayahin mo ako. Kung ako ay pumayat, naging pangit, o tumaba, at tumanggi ang mga Sterling na magbayad, wala kang makikitang kahit 1 sentimo. Okay lang ba? Payag ka ba diyan? Ang Thai massage ay walang espesyal. Gusto ko ng prutas. Agad-agad. Ikaw, gumawa ka ng tsaa para sa akin. Kayo dalawa tumigil sa katatayo, lumabas kayo at bumili ng pagkain. Nag-iwan ba kayo ng numero para sa pamilya niya? Oo naman. Ano ito? Tawagan mo na. Tawagan mo na. Tawagan mo na. Sabi niya, tawagan mo na. Nasaan ang telepono? Tawagan si Lina Reyes. Boss Henyo ka talaga. Tumahimik ka nga. Lina Reyes, yung mayamang kaibigan mo, walang may pakialam sa kanya. Magbayad ka na. Ngayon na. Bakit nagmamadali? May makikipag-ugnayan sa iyo agad. Blondie, Hindi na tayo makapaghintay. Sobra na ako. Si Clara ay nasisiraan na ba? Perpekto. Nagkakaroon na sila ng resulta, tulad ng inaasahan ko. Ang pagpapakita ng mga Sterling ay madali. Kailangan lang nating gumawa ng sapat na malaking eksena. Tiyak na ang mga Sterling ay magbabayad ng pantubos. Si. Blondie, nasaan ang tsaa ko? Dadaliin ko. Kayong dalawa, lumapit kayo. Gusto tayo ni Lina Reyes na gumawa ng malaking eksena. Paano kung sumunod tayo sa kanyang pangunguna at magsimula ng live stream?
Ito ang plano. I-livestream natin ang kidnapping. Kidnapping? Gawin na natin. Handa na. Okay. Dito ako magsasalita, tama? Kumusta kayo? Maligayang pagdating sa aming livestream. Ito ang aming bihag. Ako ang kidnapper. Wow! Ang galing ng trato. Gusto ko ring maging bihag. Paano ako sasama sa inyo? Naghahanap ng kidnapper, naghihintay online, medyo urgent. Ano ito? Iyan ay pagbibigay ng tip. May nagpapadala sa atin ng regalo. Kaya ibig mong sabihin, makakauwi na tayo? Makakauwi na tayo. Ano kayo? Nakatayo lang dyan? Ang mga manonood na nagbibigay sa atin ng tips sila ang aming kabuhayan. Kailangan mong magbigay pabalik. Ano ang dapat naming gawin? May talent ba kayong ipapakita? Ipakita nyo. Talento? Ako, kaya kong gumawa ng hula dance. Sige, ituloy mo. Kaya kong kumanta. Kayo dalawa. Ako. Kaya kong gawin ng viral na sayaw ng kamay. Isa pang regalo. Bilis, bilis, bilis. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Kumusta kayo? Lahat ng inyong pinakamahusay na trick, ipakita nyo lahat. Kakakuha lang namin ng balita. Ang sasakyan ay may peking plaka. Ano ang gagawin natin ngayon? Noong huling beses na tumakas si Clara, sinunod ko ang pamumuno ni Daniel. At naglagay din ng tracker kay Clara. Kaya, Suriin mo. Nasaan na si Clara ngayon? Nakuha ko siya. Paano nila nagawang kidnapin ang babae ko? Ibabagsak ko ang buo nilang operasyon. Savasde. Salamat sa inyong lahat. Savasde. Salamat sa lahat. Nagpapahinga ba kayo? Anong ibig mong sabihin? At ikaw, ang bobo mo naman. Hindi mo kaya kahit konting hirap? Binigyan pa kita ng sentro. Elena. Wala kang ideya kung ano ang pinagdaanan ko. Mahal, okay ka lang? Mga manyakis na yan. Sinaktan ka ba nila? Nasaktan ka ba? Tumaba ka pa yata. Ano ba talagang nangyari dito? Nagpapatakbo ako ng programang Pagbabago ng mga Kidnapper 101. Tinutulungan silang magbagong buhay. Ano? Ito ay. Kaya, sino ba talaga ang kumuha kanino? Sa wakas, dumating na ang pamilya niya. Dalhin na siya. Hindi ko na kaya. Tama po. Huwag mong kalimutan ang totoong usapan. Oo, ang totoong usapan. Miss Clara, hindi mo pa kami tinuturuan kung paano mag-withdraw ng pera gamit ang iyong telepono. Kita mo, sinabi ko sa'yo. Wow, talaga? Malaking pera iyan. Ano? Ano ang nangyari dito? Si Lina Reyes iyon. Sabi niya may utang sila sa kanya. Hindi sila nagbayad. Kaya lumapit sila sa akin para makuha ang pera nila. Well, tinuruan ko sila kung paano kumita ng pera sa sarili nila para maging sapat sa sarili. Hindi totoo iyan. Si Lina Reyes ang may utang sa amin. Sabi niya sasagutin mo raw ang utang niya. Kaya ka namin dinakip. Babae na iyon. Papagbabayarin ko siya. Si Lina Reyes na naman. Pagkatapos, ayusin natin ang lahat ng scores natin sa kanya, minsan, at para sa lahat. Seguridad. Dalhin ang mga ito sa mga autoridad. Binibini Reyes, saan ka nagmamadali? Nalaman mo bang nalantad ang plano mo at nagpa siyang tumakas kasama ang pera? Kayo? Nakilala ninyo ako? Masamang babae, naglakas loob kang kumuha ng tao para kidnapin ako? Pinakawalan kita noong isa at naglakas loob ka pa ring i-target si Clara. Ngayon, walang magliligtas sa'yo. Pagkalason, pagdodroga, at ngayon ay kidnapping? Ikaw. Sasagot ka sa batas. Hindi, kayo. Kayo ang nagtulak sa akin sa ganito. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Daniel, noong kasama kita, wala akong nakuha. Kung hindi dahil kay Elena, ako sana ang ginang Sterling.
Yung dalawang magkapatid, dapat nilang bayaran ang utang ko. Kahit wala ang kapatid ko, hindi naman magtatapos si Daniel sa isang taong kasing sama at masama mo. Clara, hindi ba sinabi mong pwedeng maging magkaibigan tayo? Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon, sinayang mo ito. Marco, noong nililigawan ko ang iyong kapatid, gusto mo talagang maging hipag mo ako? Kumain ka ba ng masamang kabute o ano? Naghahalucinate ka ba? Ako. Elena, pasensya na. Nabulag ako ng kasakiman. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Aalis ako ng bansa ngayon din, at hindi na ako babalik kailanman. Tigilan mo na. Sabihin mo yan sa pulis. Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat. Sinusumpa ko kayong lahat. Sumpain kami? Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo ba epektibo ang sumpa mo? Bait? Anong problema? Mahal? Huwag mong sabihin, gumana talaga ang sumpa ng baliw na babaeng iyon. Masama ang pakiramdam ko. Ayos lang ako. Sabihin mo lang sa akin. Gaano pa katagal? Kaya ko yan. 10 buwan. 10 buwan lang? Kahit 1 taon? Anong ibig mong sabihin? Buntis ka? Ano? Buntis ako? Oo. Dinala ka namin sa ospital. Nagpa-test sila at nalaman na buntis ka. Paano ako nabuntis? Bago si Elena, hindi ka pa nga buntis. Paano ako mauuna? Hindi pa ako tinuturuan ni Elena kung paano alagaan ang sanggol. Sira na ako. Ang magka-baby ay isang magandang bagay. Tsaka, nandito kaming lahat para sa'yo. Eksaktong. Magiging tatay na ako. Mahal, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, pangako, aalagaan ko kayo ng sanggol. Naaalala mo ba ang ipinangako sa'yo ni nanay? Makakatanggap ka ng maraming gantimpala. Talaga? Naihanda ko na ang plano sa pangangalaga ng pagbubuntis para sa iyo. Magkakaroon ka ng 5 maternity nurses na naka-standby 24/7. At habang buntis ka, ako ang sasagot sa lahat ng gastusin. Magpahinga ka lang at alagaan mo ang iyong sarili. Mahal, simula ngayon, ikaw ang nasa tuktok ng hierarchy ng pamilya natin. Well, sa narinig ko, mukhang maganda nga. Elena, sa tingin mo ba magiging mabuti akong ina? Medyo hindi pa ako sigurado. Wala kang dapat ipag-alala. Malapit nang sumama sa iyo ang kapatid mo. Buntis din ang asawa ko. Talaga? Ang galing naman! Mahal ko, huwag kang masyadong gumalaw. Huwag mong yakapin ng mahigpit ang asawa ko. Salamat sa Diyos. Sa wakas magkakaroon na ako ng mga apo. At 2 pa, ng sabay. Bilisan mo, tulungan mo kaming kumuha ng litrato ng pamilya. Ang pamilya ay dapat magkasama. See ya. Tara, nanay. Sige, maghanda na. 3, 2. 1. Cheese!